So guys, good morning. Tamang upo lang tayo dito guys sa Boracay Dito sa ilalim ng puno ng niyog. Mainit kasi sa labas guys. Wala tayong sunscreen. Pero mamaya guys maliligo na rin ako. Saya dito sa Boracay guys Lalo na mamayang gabi. Maganda talaga yung buhangin dito guys Mabino talaga. So yung iba dyan, kanya-kanya na lang sila hanap ng masilungan, no? Wala na puno, ang init kasi. Summer na summer. Kaya napanap na lang ng mga puno. Yun. Dami dito daming turista ngayon. Yun naman sa kabila Yun. Yun. Ganito ngayon yung situation sa Boracay. Mamaya magtatampis ako guys. Parang gusto ko na talaga maligo guys, pero ina-insakto ko lang guys talaga na 5 minutes lang talaga yung paglusong ko. Aaw na kaagad ako at saka uuwi. Kaya dito papahinga muna ako. Ganito lang guys. Pasimple lang tayo kumukuha ng mga videos. Mga video natin. Para may pang-upload tayo mamaya. Saya mga bata naglalaro. Maganda kasi ang buhangin. Para siyang para siyang biko na malagkit. Tingnan mo, hindi na nalaglag o ginagawa nila. O yun, malaglag. Dagsa pa rin yung mga tao dito. So siguro guys, nasa na to guys, mga pang-10 balik ko na dito sa Boracay. Sa tuwing kasi na may mga pasahero ako na makapunta dito sa Boracay, minsan kasi yung ibang mga pasahero ko, inaayahan nila ako na sumama dito. Pero minsan yung iba wala naman. Pero kasi doon ako sa mainland ng Katiklan, minsan boring kasi doon. Isipin mo 2 gabi ako doon maghihintay. Kaya yung ginagawa ko guys, tumatawid ako dito sa ng Boracay, sa mainland. Tsaka napunta dito. Pero saglit lang ako dito guys. Pero alam nyo ba guys na bakit bumabalik-balik ako dito? Dahil mura lang yung gastos ko dito guys. Hindi kasi ako dumadaan doon sa GT Port kasi mahal doon. Marami silang hinahanap doon na mga requirements. At saka yung mga gastos mo doon, mahal kasi yung environment fee nila. Pasensya na. Yun talaga ang totoo. Okay lang sa mga mayaman, lalo na sa mga turista. Pero kung sa mga katulad ko na mga simple lang, wala naman masyadong datong, isang driver lang, kailangan talaga na maghanap ako ng mga mura. May nakilala ko doon na kaibigan ko. Nagbiyahe siya doon ng cargo. Kaya sabi sa akin, magsakay ka kung gusto mo tumuloy ng Boracay, dito ka sumakay. Sabihin mo lang na sama ka lang. Babayaran mo sila ng 50 pesos. Kaya nga, 50 lang guys. Tingnan mo naman, nakarating na ako dito. Kaya yun ang pabalik-balik ko. Yun. 50 lang yan guys 50 lang. Tapos pagdating ko naman kasi doon sa Manok-Manok na port ng sakop ng Boracay, kung saan dinadaaw nila yung mga cargos nila. Guys, ano ba to? Sasakay ako naman na uli ng e-bike. Yun, sa e-bike naman 25 pesos lang. Kahit ngayon guys, kahit tumaas yung gatong ngayon, 25 pesos pa rin pamasahin nila. Kaya makakarating ka na sa mga station na kung saan gusto mo. Kasi itong Boracay na to guys, yung paliguan nila, mayroon itong station 1, station 2, station 3. Yun ang station 3 doon sa dulo. Yun. Dito ako ngayon sa station 2. Kasi mamaya pupunta ako doon sa 100 pesos lang, may lechon na.
At saka may lechon manok at baboy. Kaya doon ako titikman ko talaga yun. Kaya dito ko pumunta sa station 2. Yun. So yun na, tapos na yung nagkayak na si nanay. Tapos na yata yung 100 nun eh. Yun, nakapag-picture na si nanay. Yun, Bisaya kasi ito eh. Kaya sabi ni Manong, magkaano ka rin. Minsan ka lang paburakay. Kaya sa sobrang alok. Ayun, tuloy na. Sige, magkakayak na ako mamaya guys. Tingnan ko, subukan ko na lang. Kasi may budget pa naman tayo eh. Nagka-advance ako kay Madam eh. Alam mo kasi ni Madam siguro na naramdaman niya na tatawid talaga ako ng Boracay. Kaya yung sahod ko sa kanya na 5 araw, binigay na. So, thank you for watching guys ha. Salamat sa panonood. Please subscribe na lang kay Raizan Vlog. No? Yan talaga ang totoo kong pangalan, Raizan. Hindi ako gumagawa kasi ng ibang mga palayaw. Baka kasi makalimutan ko. So guys, thank you. Thanks for watching. And don't forget, follow for more. Bye-bye.